Ooh, I like it. Yeah, magandang buhay ka-RGB. Andito po tayo sa Highway 11 kung saan ito po yung Ontario Road. Ontario Road from Manitoba. Ganito na po yan. Ganito lang po. Tignan nyo kung gaano ka-worse itong daan na ito. Pag salubungan, kita nyo, may mga kasalubong tayong malalaking truck. Sakto lang. So, tignan nyo yung gilid. Wala tayong giliran. Kaya, dito sa daan na ito po yung napakadelikado, lalo na po sa winter, lalo na po sa gabi. Hindi natin masasabi kasi napakaraming signboard ng mga wild animals. Kita nyo naman, sa lubungan. At kita nyo yung shoulder nya, wala. Yung guhit na puti na yan, yung guhit na puti na yan, parang wala pang 1 foot eh. Wala pang 1 foot yung from the guhit, solid line, solid white line. Wala pang 1 foot yung yung espalto sa edge niya, sa shoulder, napaka-kwan. Kaya dito talaga hindi ka maaaring maghawak ng kung ano-ano, hindi ka maaaring mag-chat, hindi ka maaari, lalo na po yung daan is medyo may kalumaan na, may mga biglang lalim, lalo sa gabi hindi natin mapapansin, lalo sa gabi pag medyo lumalim sa kanan, syempre natural, lalo kung mabigat ang karga mo, mabigat man o hindi, basta magbabago yung aura ng manubela mo, medyo kakabig siya sa kanan kung saan malalim, lalo kung matulin tayo. Nakita nyo naman, ganito lang yan, sa lubungan lang yan. Ito po ang Ontario Road. So ganun din po sa ganun din po doon sa Highway 1 sa British Columbia. But ang kainaman kasi sa Highway 1 medyo malaki, pwede kang gumilid. Ito talaga ang pinaka-worst na highway. Itong Highway 11, Highway 17 dito sa Ontario. At take note guys, ito po ay hanggang doon. Makakatikim ka lang ng mga madalang yung mga passing lane. Minsan sa mga ahonin ay paano kung mabigat ang karga mo at yung sinusundan mo yung mabagal, magaan naman ang karga. Pagdating sa patag, mabagal siya. Pagdating sa kung ano yung takbo niya sa patag, yung pa rin yung takbo niya sa ahonin, so lugi tayo. Kaya kita nyo guys, dire-diretso, ayan, parating na naman yung mga kasalubong natin. Maganda yung daan, wala siyang less kurba-kurba sa mga ganito, pero meron din. At matagal nga tayong hindi nakadaan dito, taon po bago tayo nakabalik dito sa daan na ito. Una sa lahat, ngayon lang din ako bibiyahe sa tanang buhay ko, mula nung ako'y bumibiyahe dito. Ngayon lang po ako nag-umpisa sa Vancouver papunta ng Toronto. Kadalasan pong biyahe natin, galing tayo ng US papuntang Toronto, and then Toronto to Vancouver pa uwi. Pero sabi ko nga po, ito nga yung una nating biyahe. So, kita nyo lang kung gaano. Kita nyo sa lubungan dito, talagang eksakto lang, halos eksakto lang. Konting konting gilid lang. Ang worst dito, yung mga bumibiyahe ng gabi. Lalo sa winter. Minsan hindi natin alam yung sudden weather sudden weather condition, yung mag-change siya, biglang umuulan tapos mag-pre-freeze. Dito sa daan na ito, pag ito guys ay may na-aksidente,
Lalo kung may involved na kwan, may fatal involved, nako, isasarado ito. Wala kang ibang dadaanan. Nakita nyo nga po yung mga vlog ng ating mga ka-trackers na nakadanas na ng ganoon, no? Yung mga may aksidente tapos isasarado yung daan. Paano kung abutan ka sa ganito? Kaya payo ko dun sa mga ka-trackers natin, ugaliin po nating pagkalahati na po yung ating diesel gauge, mag full tank na ulit tayo. Full tank, ugaliin nyo ma-full tank kasi lalo na sa winter, hindi nyo alam kung anong kahihinatngan, anong mangyayari. Yung parang laging handa ba. So eto guys, kita nyo pag nagsalubong kami nung mga truck, konti lang, tignan nyo yung gilid ko, andas wala, konting kamali mo lang dito, laglag ka dyan sa konting kamali lang dito, laglag ka dyan sa ano. Kaya kailangan dito focus. Hindi naman ako maiiwasan yung makipag-usap ka man sa phone or mag-receive ka man ng mga calls from friends or from family. So limited, no? Kailangan nating mag-focus sa daan. So ayan guys, ipapasilip ko lang sa inyo yung at eto, umuulan na. Umuulan. Kainaman naman sa ating biyahe ngayon dito sa Ontario. Kaya ko ito tinanggap dahil wala pa naman snow. Parang palang more on ulan. Pero malamig na yung malamig na yung hangin. Malamig na rin sa gabi, malamig na sa umaga. Hindi lang malamig, talagang malamig na. Kasi sa amin, sanay na kami sa malamig. Mas bet nga namin yung malamig kaysa yung mainit. At ang current temperature natin ngayon dito ay 5 degrees Celsius. So, ganun po. Pero, syempre, naka-t-shirt pa rin tayo. So, guys, ayan, nakita nyo nga po yung, yung uri ng daan dito sa Ontario. At ayan po, take note yan, ang Ontario, pag solo driver, kahit team driver, pag binabaybay mo itong kahabaan or itong Ontario highway from Toronto lang yan, from Toronto, like for example, pupunta ka ng west, bago ka makarating ng boundary ng Manitoba is 24 hours po yan. 24 hours na biyahe yan, na ganito ang daan. Makakatikim ka lang ng mga passing lane pag yung mga ahonin, bibigyan nila ng chance or bibigyan natin ng chance yung mga magaganang karga kagaya niyan, may umo-overtake. So ayan, truck pa naman itong umo-overtake. Medyo pag may nakita tayong mga ganyan, mag-minor na tayo, mag-precaution na tayo kasi ma-kwan siya miscalculate niya yung yung takbo natin saka yung kanyang pag-overtake. Although bawal kasi hindi dapat. Maliban na lang kung talagang free at walang makakasalubong, okay lang yan, no? Ito nga, tutuloy natin, 24 hours po ang biyahe na yan. Siyempre, nasubukan din natin yung mga ganyan noon. Mahirap doon yung ang kasama mo, lalo pag winter, yung baguhan, yung mga bagong driver. Kaya kalimitan, karamihan sa mga aksidente dito sa daan na ito, yung mga bagong driver, yung walang mga experience pagdating sa winter. Kaya sa mga baguhan, sikapin ninyo makakuha ng license before summer. Yung mga spring, ganyan, kailangan mag-umpis na kayo mag-drive para at least magkakaroon kayo ng experience. At least yung 5 years experience nyo sa daan,
sa pagdadrive doon sa cycle ng summer is malaking bagay na yon. Kaysa yung hahawak kayo ng manubela or magdadrive kayo sa highway papasok ng winter, yun po ay napaka delikado. Pero siyempre galing naman sa training yung mga yan, at yung nga po ang kagandahan dito sa Canada ngayon ay talagang mula nung dumami ang mga truck driver na nasasangkot sa aksidente, lalo na po sa mga signboards, no? Kasi parang lumalabas sa kanilang investigasyon na more on yung parang may mga nakalagay na signboard pero ini-ignore. Hindi natin alam kung naiintindihan ba ang ibig sabihin ng signboard na yon, nababasa ba nila ng tama, or naiintindihan ba nila. Yun kasi yung ano dun eh. Oh, let's say marunong kang mag-drive, marunong kang magpreno, marunong kang magkambyo, marunong kang umatras. Pero paano naman yung kaligtasan ng mga ibang road user kung pagdating sa signboards, lalo na yung mga delikadong lugar, kagaya ng mga nangyari dyan sa yung mga players noon, kung na trending yung balita na yan, at yung mga nakapatay pa dyan sa Saskatchewan na truck driver, yung nakaano pa doon sa Manitoba. Marami pong cases ng truck driver. Ngayon medyo kagandahan kay Canada, medyo humigpit siya. At naibalita na nga sa CBC, na nakita ko na rin yun. Hindi lang kasi ako mahilig magpo-post ng mga ganun, kasi parang kanila yun eh. Kailang gumawa tayo ng sarili nating content, kahit mga pasimple-simple lang, basta sa atin, hindi na tayo kukuha sa ibang ano. Although maganda rin yung ganun, i-attach natin sa mga videos natin para malaman din ng karamihan. Yun ay tinatawag na proof. Sa Alberta, no, anim na driving school, commercial driving school ang pinasara ng gobyerno doon, dahil nga, and then ang masama pa doon, guys, yung mga nakakuha ng license previously 8 months ay tinutugis din nila. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nila doon. Pag-e-examine ulit, babawiin yung lisensya, but hopefully not naman, no, kasi kawawa naman yung tao. Alam natin dito sa Canada ang presyohan sa pagkuha ng license dito is minimum $10,000 sa commercial. Kasi masasabi ko na ito kasing uri ng trabaho na ito, kahit ano pa man ang profession mo, itong uri ng trabaho na ito yung masasabi kong isa sa pinakamataas na in demand. At pagdating sa kitaan, okay ang kitaan dito, makaka-survive, makaka-ipon ng konti-konti. Hindi naman malaki, makaipon ng konti-konti, depende na lang kung anong lifestyle mayroon ka. Ano naman. Ngayon, kung enjoy, tama, mag-enjoy tayo habang nagtatrabaho tayo, kung hindi tayo mag-enjoy, di ba? Pero depende naman sa pag-i-enjoy. Kailangan isipin din natin yung future. Hindi naman lahat ay mapupunta doon sa pag-i-enjoy ang iyong kinikita, no? Lalo yan, may bata tayong nag-aaral. So, yung about future, okay naman dito sa trabaho na ito. Kaya nga lang, sa mga pamilyadong tao, medyo conflict na, dahil malayo sa pamilya, matagal sa daan. But anyway, pasanayan lang yan. Sanayan lang.
Kaya sana hindi naman sila mabawian ng lisensya, no? At kung mag-re-exam sila, okay lang yun, pabor tayo doon. Para i-double check nila kasi parang may mga anomalya rin. Hindi lang yan sa atin. May mga anomalya rin pagdating sa ano eh. Pagdating sa, alam mo na, pagkuha ng lisensya, pera-pera. Masasabi kong oo kasi way back 2014 guys, nung ako ay kumuha ng ng lisensya ko doon sa British Columbia. Talagang hindi ka makakapasok, hindi ka makakahawak ng manubela kung hindi ka magbayad. Buti nga yung bayad namin noon per session eh. At saka alam ko kasi ito po yung trabaho natin sa Saudi noon bago pa tayo umangat ng trabaho, bago pa tayo nag-upgrade. Bago pa tayo pagkatapos nating aral doon sa Saudi, bago tayo mag-change ng profession, naging ganito muna tayo doon kasi ang apply ko sa Saudi way back 2006, heavy equipment operator, any and willing to learn. I mean, kahit ano, basta willing tayong matrain kahit anong position ng heavy equipment. Kaya yes, nasubukan natin lahat ng heavy equipment doon. Grader, loader, crane. Lalo yung grader, napakalaki rin ng sweldo doon sa Saudi niyan. Parang gusto kong mag-focus ng ganon, pero God is good kasi dinala tayo sa mas mataas na posisyon. Although sakripisyo talaga ang nangyari sa akin doon, hindi ako nag-day off, wala akong day off doon sa Saudi noon. Kaya masasabi ko na isang napaka-laking pagbabago din sa buhay ko doon sa yung nangyari sa atin doon sa Saudi kasi sakripisyo yun. Sakripisyo, unang-una tumaas po yung position natin pero yung salary natin hindi tumaas. So yun ang ngayon, ang kagandahan naman doon, buti yung aming amo, yung boss namin doon sa Saudi ay pumayag siya doon sa condition. So parang in short, naggamitan kami, ginamit niya ako, ginamit ko rin siya. And ayun, awa ng Panginoon, nakatapos naman natin. At eto na nga, ayun na nga yung ating trabaho nung tayo lumipat ng Dubai. Wala na sa isip ko na pumunta pa dito noon sa Canada. Kung sa pera, sapat-sapat na sa atin yung sweldo natin doon sa Dubai. Makakaipon na, makakabahay na, lahat, makakaano na. Pero ang Panginoon ang umano sa buhay natin, nagtrabaho sa buhay natin na siguro dadalhin kita sa mas magandang lugar kasi deserve or kasi maraming nangangailangan, maraming naghihintay or nangangailangan ng tulong natin. So hindi naman natin hindi ko na pinapakita yung mga tinutulungan natin, although hindi tulong na konti lang kasi hindi naman tayo mayaman, di ba? Kaya ayun guys, ang usapan dito ay highway dito sa Ontario. Napunta na tayo sa ating personal. But anyway, ayan. Yun ang napakadelikado po, napakadelikadong kalsada itong ating tinatahak. Kaya nga dito ay kailangan pag nagpark ka na, mag-toothbrush ka na, magpunas ka na, maghilawas ka na, mag-change ka na ng dapat mong i-change, and then matulog ka na, wag ka na mag-cellphone kasi dito sa Canada, inuulit ko, dito sa Canada, 8 hours. Depende kasi sa'yo, depende. Depende naman sa driver yon. Pero dito sa Canada kasi, iba yung nila, iba yung tawag dito,
Iba yung policy nila. Bukod sa mas mabigat na ang karga dito sa Canada, mabigat ang karga dito sa Canada, mas maiksi ang tulog kontra sa US. Compare sa US. Compare mo sa US. Sa US, 10 hours mandatory sleeping time. Birth. Dito, 8 hours lang. Doon sa US, 11 hours lang ang driving cycle mo sa loob ng 24 hours. 11. Pag lumagpas ka doon, violation. Dito sa Canada, 13 hours. 13 hours ang driving natin at 8 hours ang ang tulog. So 21 yung 3 oras, bahala ka na doon kung anong gagawin mo sa 3 oras. Ganun din naman doon sa doon sa US, 11 hours and 10 hours sleeping, 21. May 3 oras ka rin, bahala ka na, mag-exercise ka, magluto ka, mag-Facebook ka. Depende kung anong gusto mo. Ano yung nakaka-relax para sa'yo, para sa sarili mo, gawin mo. Kung masaya ka na nag-exercise, gawin mo. Kung masaya kang nakahilata, gawin mo. Ganun lang yan. Pero 10 oras is too much. Pero dahil nga doon ang rota natin, madalang tayo dito sa Canada, parang yung tulog ko dito na 7 hours, parang bitin naman. Kaya ngayon guys, nag-alarm ako ng 7 oras sa sleeping. Napatay ko yung alarm ko at nakaidlip uli ako. Abay, nakatulog pa ako ng 2 oras ulit. So, parang nasa US din ako, 10 hours sleeping. Hindi naman tayo nagmamadali, no? Kasi bukas pa yung delivery nito. Andito na tayo sa Ontario, but meron pa tayong 10 hours drive. Nauulit ko dito, 13 hours. So, sapat-sapat po yung ating oras para makarating doon sa pupuntahan natin. And guys, maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na lang muna. Puputulin na lang muna natin at mahaba ng ating kwentuhan. Ayan, maraming salamat.